ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Lalo ang kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello, Pride for Blue ACS. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo sa tanghon. Kumea sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo sa tanghon. Kumea sotanghon. So good. Sotanghon. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday. Nakikinig sa atin si Len Nazario. Matagal sa media na nagmeral. Len, Meralco, mamaya pag-usapan natin yung mga brownout na naalala ko si Len sapagkat yung brownout. Binabatir natin ng maligayang pakikinig si Ambassador Tony C. Ang tawag ko sa kanya, Ambassador, sapagkat siya ang city coordinator ng lungsod ng Maynila sa Chinatown. So ang tawag ko sa kanya, Ambassador Tony T.
Tony C., Manila Ambassador to Chinatown. Siya ho ang coordinator o organizer ng mga developments sa Binondo area, especially in the Filipino-Chinese community. Magandang umaga sa iyo, Ambassador Tony C. Nauuso yung powerhouse ngayon sapagkat malawak yung brownout ng Wednesday and Thursday. Pag-usapan natin mamaya yan. Yung powerhouse ang isa sa mga sources ng generators. So nagiging mas relevant ngayon si Ambassador Tony C. Alright, balikan natin si Undersecretary Georgina Hernandez Siang ng Office of the Executive Secretary, Office of the President. Iniisip ko, kumusta hindi ba napapabayaan ng Malacanang yung pagbibigay ng tulong, ayuda o mga polisiya, reforma para makosyon ng impact ng Middle East crisis? Ano ang ginagawa ngayon ng Palasyo ng Malacanang, Undersecretary Yang? Opo, so nitong nakaraang linggo po, no, pinulong muli ni ES Ralph Recto yung mga kalihim ng DSWD, DOTRL, TFRB, Department of Energy at ang DepDev nag-usap-usap para pag-usapan yung patuloy na suporta sa mga iba't ibang sektor na apektado ng krisis sa Middle East. At kasama po dito yung pagpapalawak ng ating fuel subsidy program. Kung matatandaan, nagkaroon tayo ng assistance to individuals in crisis situations mula sa DSWD. Pero yung tinitingnan po natin na mas mahabang tulong para sa mga PUV, mga jeepney, mga UV Express at mga bus ay itong fuel discount na 10 pesos per liter. Sinimulan po natin itong i-roll out noong Abril sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Pero ngayon po handa na po tayo na nationwide na yung makakapag-provide ng mga gas station. Sa ngayon mahigit 400 gas stations. Tataas hanggang sa 2,000 gas station yung kabahagi ng fuel subsidy program na 10 pesos per liter discount para po sa lahat ng mga jeepneys at mga UV Express. At ang kailangan lamang nilang gawin actually ay ipakita yung kanilang plate number or sabihin yung kanilang plate number sa gas station at makikita po doon kung magkano pa po yung natitira nilang discount dahil maximum po na 150 liters or 1,500 pesos kada linggo ang maaaring makuhang discount ng lahat ng mga rehistrado natin ng mga jeepneys at UV Express. So, ito po, pinapalawak po natin kaya pinulong po ni ES Ralph Recto yung mga ahensya dito para mas mabilis at mas marami pa pong mga magbenepisyo dito sa programang ito dahil alam naman natin na mas marami pang nangailangan. At sa totoo lang, ito pong 10 peso per liter discount natin, isang tinatawag na targeted subsidy. Kumbaga, mas mataas pa actually doon sa excise tax itong 10 pesos per liter dahil yung 6 pesos yon sa diesel. Pero nakita na mas malaki yung pwedeng maitulong natin sa mga public transportation kung gawin natin itong 10 peso per liter discount. Alright, mayroon tayong time frame dito, Yusek, Georgina, kung hanggang kailan gagawin ito at maitutulong sa sektor ng transportasyon? Nakahanda po yung ating pamahalaan na tuloy-tuloy yung tulong na ibigay hanggang sa yung presyo ng oil prices ay mag-stabilize. So regularly nakamonitor po ang ating mga economic managers, ang DepDev. Pagdating sa pondo, ang pinoproject natin hanggang matapos yung taon, handa pong tumulong ang pamahalaan pagdating po dito sa fuel subsidy program. Pero ganun pa man, regular nating tinitingnan kung ito pa rin ba yung kailangan at ano pa yung ibang mga maitutulong natin sa public transportation sector. Beyond ayuda, no? Maliban sa ayuda, maliban pa sa ayuda, saan nakasentro ang gobyernong ito para hindi lang matugunan, makosyon o ma-minimize, mabawasan ang negatibong impact ng Middle East crisis, kundi para hindi lang ma-restore, kundi para gumulong ang oportunidad sa kabuhayan at sa trabaho ng ating mga mamamayan?
Regular din po no yung ginagawa ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na pagbabantay sa presyo ng mga basic goods and commodities pati po ng mga agricultural products at pagkain para siguraduhin na nananatiling abot kaya yung presyo ng mga bilihin ng ating mga ng bawat isa sa atin no. So kasama po 'yan at yung tulong din sa mga magsasaka at mangingisda na bagamat minsan pwedeng tingnan na ayuda pero sa totoo lang ito po ay kabahagi ng pagsisigurado na yung presyo ng bilihin ay hindi lalampas o hindi tataas ng sobra doon sa ating mga tinitingnan na monitoring. So yung tulong po na binibigay sa mga farmers, sa mga fisher folks, ay tulong po yan para sa lahat dahil tayo po lahat yung mamimili pagdating po dyan sa mga pagkain at mga agricultural goods. Pero yung isa pa na napakahalaga din ay yung pagsisigurado na yung ating public sector spending, lalong-lalo na sa infrastructure ay on track. Kaya pinulong din po ni ES Ralph Recto ang DPWH, DOTR, DA dahil alam natin no yung mga marami sa employment natin pagdating sa construction ay nandyan po sa mga ahensya na yan at malaking tulong sa ekonomiya na siguraduhin na on time at on track yung pagpapatupad ng kanilang mga programa. Kasama na rin yung classroom construction program ng DepEd. So yan po mga agencies na yan kinausap ni ES Ralph Recto this week at mayroon po tayong plano para siguraduhin na on track at on time yung lahat ng mga programang ito na itinalagang magawa sa taong ito. Alright, para siguruhin on time and on track yung mga infrastructure projects to pump prime the economy, generate taxes and generate jobs and therefore generate taxes para mas lumago pa ang revenue para sa social services. Pero kumusta ho kaya ang disbursement rate ngayon ng DPWH, ng DOTR? Meron bang concern? May mga challenges ba na napag-uusapan at kung anong mga remedyo? I understand na halimbawa si Secretary Benz Dizon, ang target niya rito sa Maharlika Highway. Imagine yung Maharlika Highway. Imagine niyo ang Maharlika Highway Lingayen, Manila. Dito na lang sa Laguna to Bicol to Sorsogon. Yun na lang muna ang portion na yan na ang nakikinabang ay hindi lang mga kababayan ko sa Bicol kundi mga taga Samar, Visayas, Mindanao, Iloilo. Diyan ho dumadaan sa South Road kung tawagin namin. I understand mayroon tayong concern sapagkat dati mga fly-by-night contractors ngayon ay yung matitibay, matatatag na mga contractor ang target na makakuha dyan para maliwanag yung timeline, maliwanag yung deliverables and therefore ma-achieve kung ano ang dapat ma-achieve. Pero mayroon ba tayong mga concerns like procurement pagdating sa infrastructure projects ng DPWH na pag-usapan ba? Sapat ba ang budget? Kulang ba ang budget? Ano ho bang mga concerns, challenges ang na-raise at anong solusyon na nakikita ni Executive Secretary Ralph Recto roon? Kasama po yung mga bagay na yan sa napag-usapan ni ES Ralph, kasama po ng mga ahensyang nabanggit. At nakita naman po natin ngayon na may catch-up plan din pagdating sa ang mga projects na yan. Malinaw po yung usapan na maaabot po natin yung target dahil na-release na rin po yung pondo para sa mga mahalagang infrastructure projects through our Department of Budget and Management. So, yan po yung naging subject ng kanilang meeting at malinaw po yung mga magiging hakbang nila sa susunod. Mas maganda makuha din natin yung mga detalye mula po sa mga ahensyang ito. Pero pagdating po sa availability ng budget, yan po yung siniguro at yan po yung sigurado sa ngayon na available po and ready to proceed pagdating po sa implementation ng mga projects na ito. Yung isa sigurong titingnan, posibleng dahil dito sa pagtaas ng fuel prices, mayroon din siyang magiging impact pagdating sa cost ng mga
materyales pagdating sa construction. Pero yung mga bagay na yan, mapag-uusapan at dadaan lahat sa tamang proseso pag natapos pang procurement process. Alright, understood. So dalawang bagay ang natutunan ko ngayon. May availability of funds at na-release na ang marami dito sa mga concerned agencies. At pangalawa ay kinikilala ng National Government Office of the President na may adjustment sa pricing kasi yung budget natin for 2026 prepare ng 2025, wala pang giyera noon sa Iran. Alright, on that note, maraming salamat ho sa information na ipinagkalubho ninyo sa ating palatuntunan sa umagang ito. Undersecretary Georgina Hernandez Siang, good morning po sa inyo. Thank you at magandang umaga ka, Cesar. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Pilipinas ang oras, 32 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa Special on Saturday ng DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan.
Capcom, amoy nakaka-joyful. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Mapanuri, di mapanira. Cesar, hindi mo magtanong, maga-maga pala. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Alam mo, Cesar, tama yung direksyon ng mga tanong mo kasi this requires unity, solidarity, teamwork sa gobyerno. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Magandang tanong yan, Cesar. Magandang na ilabas mo yan. Kasi nga, ang isa namin hihingin dyan, makita itong mga kontratang ito. Pinagkakatiwalaan. Maraming salamat, Cesar. At napuntit na sasabi pa natin itong mga problema ito sa programa mo. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, makakausap po natin ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang objective ho natin ay para sabay-sabay ho tayong matuto ng ilang terminolohiya at ng ilang konsepto at operational para kapag naririnig natin sa balita, mainstream media, social media, yung binabanggit na red alert, yellow alert, ay naiintindihan ho natin ang operational definition nito. Nasa kabilang linya ho natin si Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson ng NGCP. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Cesar. Alright, ma'am, bago dun sa ilang tanong, mayroon ho ba tayong red alert? Mayroon ho ba tayong yellow alert ngayong araw na ito ng Sabado? Kung hindi man ngayong umaga, may inaasahan ba tayo mamayang hapon hanggang gabi? Wala po for today. Wala for today. Ma'am, tulungan nyo kaming paunawain, i-remind yung mga siguro na nakakaunawa, baka nakalimot, yung namang hindi nakakaunawa, gusto naming maunawaan. Pag sinabi ng GCP na yellow alert or red alert, ano ho ang ibig sabihin nito? Pag sinabi po pag naglalayag po ang NGCP ng red or ng yellow alert sa isang lugar o yung sa grid po, no? Kasi ang NGCP, kami po ang tagapamahala ng pambansang daluyan ng kuryente. So ang minomonitor po ng NGCP, hindi ho isang lugar lang, isang probinsya, kundi isang buong grid. Tatlo po yan, Luzon, Visayas, and Mindanao. So yung paglalayag ho natin will cover an entire grid. So yung yellow alert po, pag sinabi namin yellow alert sa Luzon, ibig sabihin po, yung supply sa Luzon, sapat pa para tugunan ang pangangailangan ng konsumo, pero yung pasobra na kinakailangan po ng NGCP para pagandahin yung daloy, para hindi kumurap-kurap ang kuryenteng darating sa consumer, yun po ang kinukulang. Kasi sa ilalim po ng regulasyon, kailangan po may 4% kami ng kuryente na nakabase ho doon sa konsumo. So kung pinari po ang konsumo ng tao is 100, meron po dapat nakasubi na 4% ng 100 na yon ang NGCP para po balansehin niya at siguraduhin maganda ang kalidad ng pagpasok ng kuryente. So pag yellow alert po, buo pa yung 100 pero kulang na ho yung 4% ng NGCP. So pag nangyari po na meron pang planta na bigla ang tumirik at maubos na ho yung pasobra na 4%, maaari hong mag-power interruption. Mm-hmm. Pag nangyari ho yun, magiging red alert. Ang red alert naman po, ibig sabihin, malapit na pong mag-brown out. Okay. Alright, kapag nagdeklara kayo ng yellow alert, yan naman ay napupunta sa DSRH and it's all platforms ng Manila Broadcasting Company, mainstream media, social media, sa page ninyo, sa Department of Energy. Kapag nagdeklara kayo ng yellow alert,
Ano ho ba as a matter of policy and operational procedure ang ginagawa ng NGCP? In terms of announcement po, no, pero nakapost po lahat yan sa aming mga platforms, no, yung both red and yellow alert. Pag yellow alert, nagbibigay ho tayo ng warning para ipaalam sa consumers at sa mga ahensya ng gobyerno na manipis na nga ho yung supply at kailangan na ho nating kumbaga magtipid ng gamit. Isa ho sa mga ginagawa ng mga industry players katulad ho ng Meralco yung ILP or Interruptible Load Program. Both Meralco po and NGCP meron ho kaming ILP. Yan po yung nakikiusap ho kami sa mga customer namin na kung meron ho silang sariling generator, patakbuhin muna at wag muna po makiagaw doon sa kuryenteng dumadaloy sa sistema para yung mga walang generator naman po ang makagamit nung dumadaloy sa sistema ng NGCP. Meron hong sistemang ganyan ng Meralco at ang NGCP, pero mas marami hong nakakabit sa Meralco kasi mas marami ho silang consumer level na customers. Kapag ka nagdeklara kayo ng yellow alert, hindi lang public ang audience niyan, kundi primarily yung mga malalaking kumpanya na gumagamit ng kuryente. May automatic procedure ho ba na dapat ito ang gawin nila? Yun ho ba ay pakiusapan o iyan ho ay mandatory? Halimbawa, yellow alert and therefore walang pasobra na 4% and therefore posibleng maging red alert and therefore posible ang rotational brownout. To avoid going to red alert, mayroon ho ba tayong automatic procedure na sinusunod ng mga malalaking kumpanya, halimbawa ng mga mall, ng mga malalaking opisina, ng malalaking factory, na kapag ka narinig nila ang yellow alert, automatic nagagamit sila ng generator nila o yan ho ay pakiusap lang? Right now po, ang pagkaalam ko voluntary itong sistemang to. Kasi po, siyempre may gastos involved dyan at depende na rin po kung yung mga miyembro po o kalahok dito sa ILP, meron ho silang panggatong or fuel for their generating units or kung tumatakbo po yan. So right now po, voluntary yan. Pero sa totoo lang po, pag nangyayari yan, marami pong nakikilahok. In fact, ang SM, isa po yan sa mga pinakamalaking nakikilahok sa programa. Kanihong trabaho yan? Trabaho ho ba yan ng NGCP o ng Department of Energy na, kayo mga mall, yellow alert na tayo, makikiusap na kami na ito na ang option number 2 ang gawin ninyo. Kanino ng trabaho yan? NGCP o Department of Energy? Well, ang mamahala po dun sa programa, both NGCP po at Meralco. Like I said po, mas maraming nakakabit na consumers sa Meralco. So mas malaki po ang impact ng ILP nila kesa sa ILP ng NGCP. Kaya madalas po, malaki talaga yung naitutulong ng ILP ng Meralco sa panahong may kakulangan ng kuryente. Alright. Ang isang problema daw ng maraming ahensya ay walang group chat. Kayo ba may automatic, may group chat ba ang NGCP, Meralco at iba pang mga distributor ng kuryente? I assume meron ho, no? Parang light question lang. Oo. Para yung real information, given real time, accurate information, timely, relevant, inaccurate, and very timely ang pagkakalob. Alright. Kapag ka nakarinig kami ng yellow alert, kami mga ordinaryong mamamayan na nakabasa sa Facebook na nag-announce ang NGCP na may yellow alert, worst case scenario, will it take 2 hours, 3 hours na posibleng maging red alert o a few minutes, pwede ng red alert agad? Depende ho yan talaga doon sa sitwasyon. Kung sakali pong dalawa ang pwede mangyari, biglang sumirit ang ang paggamit ng kuryente. At kung malaki ho yung pagsirit, maaari hong maging red alert. Ngayon, kung ang isa pang mga pwedeng mangyari po dyan, may isa pa pong plantang bigla ang tumirik. Pag nangyari ho yan, ubos na talaga yung pasobra, magiging red alert na.
at magiging imminent na din po ang power interruption. So, depende po talaga sa sitwasyon. Alright. Ma'am, mula nung ako'y naging reporter, 1987, madalas ko nang nababasa, nasusulat, nabo-broadcast na kapag ka-summer doon kung kailan matindi yung init, doon naman nagkakaproblema yung mga planta natin. Ano ang common cause ng pagpapunta tayo sa yellow alert? Ano ho ang common cause at bakit madalas ay sa summertime kung saan matindi ang init na nararanasan ng ating mga kababayan? Well, ang NCCP po, wala kaming supervisory power over the power plants, no. So, mas maganda ho sila ho ang makasagot. Pero as far as I know, ang dahilan po niyan talaga is number one, pag karamihan ho ng mga planta natin ay gumagamit ng panggatong para umikot ho ang turbina nila. In which case, pag mainit ho ang panahon, mas hirap po tumakbo yung mga like any machine po or electronics, no? Kagaya ho ng cellphone nyo, di ba? Pag medyo napapansin yung umiinit, minsan mas mabilis mag-drain ng battery or biglaan na lang, pag sobrang-sobra talagang init, nagsasara na lang siya ng kusa. So, dahil po yun, nasa-strain na rin yung makina or yung electronics natin, no? So, ganyan rin ho sa mga malalaking power plant na sa panahon ng tag-init, nasa-strain rin po dahil sa temperatura o yung tinatawag nilang ambient temperature. Bukod pa doon, siyempre mas malakas rin po ang nagiging operasyon niya dahil po, yun na nga, mainit ang panahon, mas maraming nagbubugas ng electric fan at ng kanilang mga air conditioners. So, kumbaga, vicious cycle po, no? Mainit ang panahon, kaya maraming gumagamit, maraming gumagamit nga ho. Mas malakas ang takbo ng mga turbina at mas po sila, susceptible po sila sa breakdown. Alright. But again, mas maganda ho ang mga power plants ho. Yeah, understood ang po. mag-explain yan. Understood po. Kinukuha lang ho namin yung perspective mula ho sa inyo, sa NGCP. Yes po. And siguro isang tanong na lang po, o isa o dalawang tanong na lang po. Sa bayan po tayo napapakinggan sa DISA-Rich Tacloban, DISA-Rich Cebu, DISA-Rich Iloilo, at DISA-Rich Cebu. Bakit ho nadamay yung Visayas sa red alert, sa yellow alert nung Wednesday and Thursday ho? Sa totoo lang po, bago pa nag-red alert ang Luzon, naka-yellow na po ang Visayas. So like I said po, tauna nating nakikita na talagang manipis ang supply ng kuryente. Wala na ho tayong pasobra. Na konting kibot lang ho, mararamdaman na ng consumer. Ang mainam ho talaga dyan, yung marami tayong pasobra, sapat ho ang supply na dumadalay sa kuryente na maski po magkaroon ng aberya ang planta o ang linya, may mapapagkunan po tayo ng kapalit na kuryente. At bakit ho, mas maganda ho bang manirahan sa Mindanao sapagkat hindi sila masyadong tinatamaan nito, Attorney Cynthia? Well, right now naman po, sapat pa ang supply ng kuryente sa Mindanao dahil po nung siguro mga 10 years ago, maraming mga plantang biglaan nagtayuan doon, no? Hindi naman biglaan, na nagtayuan sa Mindanao. So maganda ho talaga yung maraming plantang patuloy na itinatayo kasi habang tumatagal naman po, hindi naman po nababawasan ang konsumo ng kuryente na dadagdagan pa yan. Nung panahon nga ho ng pandemya na naka-lockdown tayo, nakita ho natin, na obserbahan ho natin na patuloy pa rin ang pagtaas ng konsumo ng kuryente. However, yung pasobra ho ng Mindanao, syempre habang tumatagal, ilang taon na rin ho ang nakaraan mula nung maramihang planta ang nagtayuan doon, nauubos na ho rin yan unti-unti. Kailangan na rin hong magtayo ng panibagong planta sa Mindanao para ho hindi sila pumasok dun sa state of deficiency. Kung matatandaan nyo, sir, nung bandang 2011-2012, napakahaba ho ng mga brownout sa Mindanao. So, dumaan rin ho sila dyan sa halos araw-araw na power interruptions.
naibsan lang ho yan nung nagtayuan ng power plant. So maigi ho talaga na magkaroon tayo ng sapat na pasobra para maiwasan ng alert status sa transmission system. And finally, final note siguro, Attorney Cynthia, ngayon araw na ito, wala tayong inaasahang yellow alert, red alert, but based on historical data and based on your visibility ng power generation, Luzon, Visayas at Mindanao, dapat ba naming asahan na posibleng mangyari uli ang yellow alert, red alert sa mga susunod na araw within the month of May? Malaki ho talaga ang posibilidad sa panahon ng tag-init. Kasi nga po, meron ho tayong tinatawag at na grid operating and maintenance schedule. Yan ho yung schedule kung kailan magme-maintain. So nakaplano ho yan. Pag nasunod ang schedule, wala ho tayong dapat makikita. Pero makikita nyo in the last 8 to 10 years, ang mga alert status ay dala ng unplanned maintenance schedule o yung biglaang pagtirik. So kagaya ho yan ng sasakyan, meron tayong scheduled maintenance, yung papasok natin sa kasa, yung change oil, etc. Pero minsanan ho talaga kahit maganda ang maintenance natin, biglaan ho yan titirik. So ganun rin ho ang mga planta. At napapadalas ho yung biglaang pagtirik at numinipis ho yung pasobra. Kaya taon-taon ho, nakikita natin yung red alert. So, hindi ho tayo makasigurado na hindi ito maulit-ulit kasi sa panahon ho ng tag-init, sinasabayan yung pagkanipis ng pasobra ng taas ng konsumo. Alright. So, mainam ho talagang magtipid tayo at masinop ang paggamit ng kuryente. Bukod ho sa mga katulong sa supply, makakatulong rin ho sa budget natin yan. Alright. On that note, magtipid at maging masinop sa paggamit ng kuryente. Ma'am, maraming salamat to at marami kaming natutunan sa inyong paliwanag sa umaging ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at happy weekend po. Happy weekend. Pilipinas ang oras, 7:52 in the morning. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio